Genesis 27:19 hanggang 20. Jesus replied, "It's Isa, your firstborn son. I've done as you told me. Here is the wild game. Now sit up and eat it so you can give me your blessing." Isaac asked, "How did you find it so quickly, my son?" "The Lord your God put it in my pot," Jacob replied. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, sa amin, patuloy ka gumagawa, makagila-gila sa mga bagay. Mas marami kang ginagawang bagay behind what our eyes perceive, Lord, and see. Lord, tunay ka matapat, nagsasagip. Ay, dalayan ko lang po itong aaralin namin this morning ay pumasok po sa kalimlaliman ng bawat isa at magpaalala sa amin na mahirap igiit ang sarili. God, I pray, Lord, as you speak to us sa pamamagitan ng mensaheng ito, ay meron po magsisi ng Diyos ang kanyang pagkukulang o sala kung meron man. At tapat ka, Lord, sa iyong pangako. Kung tapat namin ihayag aming mga kasalanan, ay tapat mo rin kaming patatawarin at itutulungan. Dalayan ko rin, Panginoon, na kung meron mga nangangailangan ng kagalingan, na mga kagila-gila sa bagay sa buhay nila, dalawang miracles, sa mga narito ngayon at later on sa digital ministry, I pray, Lord, na ipagkaloob mo ang mga ngiti nila. Dalayan ko, Lord, ang kaharian mo ang mangyayari sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, dalayan kong karunungan, kaalaman ng galing sa iyo, pamamagitan ba ng Espiritu, upang lubos namin maunawan mga salita mo. Salamat, in Jesus' name, amen. Itiin mo katabi mo at sabi mo, love na love ka ni Lord. And pwede na kayo mo po. Alam nyo, napakabigat ang labanan sa buhay. Kabataan pa lamang, lalo pagka naging conscious ka na sa katawan mo, namumulat na kaisipan mo sa paligid, damang-dama mo na yung mga problema nangyayari sa loob ng pamilya. Seems sa'yo ay napakabigat na at napakahirap na. Kaya maraming mga kabataan, they try to escape mga problema na yun, mga iba-ibang mga journey ng buhay. Pagpasok sa mga hindi magagandang mga desisyon tulad ng kakaroon ng bisyo, tulad ng pag-aasawa na maaga dahil akala nila pagka nag-asawa ay laking problema ang mawawala sa kanila. At to their surprise, mas mabigat pala pagka may asawa na. Dahil papakainin ka lang ibang bibig. Actually, kung masipag ka lamang, mayroon ka talaga mapapakain, pero pagiging tatay, pagiging mother, ibang usapan yan. Pagiging head of the family, pagiging responsible na parent, ibang usapan yan. Ulitin ko, madali magpakain kung masipag ka. Pero iba yung magpalaki na, anak at pamilya. Alam nyo, maraming mga pamilya naging dysfunctional. Yes, maring may pera, pero ang bibigat ng mga, di magagandang nangyari sa loob ng tahanan. But actually, gusto ko maintindihan ninyo, ang pagiging dysfunctional family ay nangyayari yan. Pasimula, nung ikaw'y binata pa o dalaga, sa pamamagitan ng choices mo. Maring nakapagtanim ka o naagawa ka ng mga maling mga desisyon at ito ang nag-cause ng hindi magandang kalagayan. Sabi nga ng iba ng Bible, aanihin mo kung anong tinanim mo. Kaya dahil sa maraming maling choices and decision na ginawa nila nung sila dalaga at binata pa, ito ay nag-contribute ng malaki ng pagiging dysfunctional nung sila ay nagkaroon ng family. But of course, kapatid, lalo kung meron kang kinikilalang Diyos at natututo kang sumunod sa kanyang kalooban, pwedeng maayos. Pwedeng mabago ang direksyon ng buhay mo. Simula nang ikaw ay dalaga at binata, then nagkaroon pamilya. Lalo pagka
sunod mo ang kalooban ni Lord. Ulitin ko, may pag-asa. Kahit marami ka pang nagawang kamalian nung ikaw'y dalaga at binata, then ikaw'y nag-asawa na, at ito'y nag-cause ng malaki sa pagiging dysfunctional ng family nyo. May pagkain pero walang love. Iba ay nawawasak na, nagkakahiwalayan. Pwede mabago yon. Depende kung ikaw ay lubos na isusukang yung buhay mo kay Lord. Remember, gusto kong encourage lahat ng mga, tulad ko, ang daming maling desisyon nung ako'y dalaga pa. Excuse me. Nung ako'y binata, nahuhuli tuloy, no? Na paghahalata. Nung ako'y binata pa. Maraming maling choices, no? Maraming maling desisyon. Naging aktivista ako. Naging union leader, opisyales. At maraming mga mistakes. Mukhang mabait lang ako. But I want to encourage you. Alam nyo, si Rahab, prostitute siya. Hostess siya. Marami siyang lalaki sa buhay niya. Pero isang araw, nung nagkaroon silang pagkakataon kung sinong pipiliin niya, si Lord ba o ang iba, pinili niya ang panig ng ating Pangdiyos. Kaya alam nyo, mula kay Rahab, nagmula si David. At mula kay Rahab, nagmula si Jesus Christ. Just to encourage yung mga maring may dysfunctional family ngayon, o maring ang dami mong worries, paging binata at dalaga mo, marami kang mga maling ginagawa. Just learn to trust God and start doing His will. Kaya pwede pang maayos ang dysfunctional family mo. Ito ang mensahe natin sa umagang to. It is about, I did it my way. Hindi ko alam kung familiar sa inyo itong awit ni Frank Sinatra, My Way. Madalas inaawit ito sa mga videokehan, nag-aagawa ng mikropono. And maaari siguro sa funeraria, no, sa prosesyon, maaaring naaawit din to. I did it my way. Pero alam nyo ba, although maraming mga Pilipino loves nila itong awit na to, yung my way, hindi ito pinaka-best sa buhay natin. Tama po ba? At dito sa chapter 27, na pagmumula ng aral natin sa umagang to, ito yung pag-giit sa kagustuhan ng apat na mahalagang character dito, tulad ni Isaac, kanyang asawa si Rebecca, kanyang panganay na anak si Isa. Akala ko nga Isaw ang pronunciation, Isa pala ang pronunciation. Isa. Friend si Jacob. Isa, dalawa, tatlo. Dahil sa kanyang paggigiit, sa kanyang kagustuhan, it caused a very dysfunctional family. Wasak ang pamilya. Nag-cause ng matinding kaguluhan sa wikang English mess. At sa umagang to ay ating aaralin yung pinagmulan o mechanics ng sin sa pamilyang ito. Na nag-cause ng downfall at pagkawasak ng pamilya ni Isaac. Yung paggigit nila sa kanilang kagustuhan, although merong prophecy mula kay Jesus Christ, dahil hindi way ni Lord ang nasunod, kundi way nila na kunin propesya mula sa ating Pangdiyos, hindi ito naghatid ng magandang kaginhawaan o pag-aayos ng family. They were broken. Why? Because naging self-centered ang bawat isa. Naging makasarili at giniit nila ang kanilang kagustuhan. Ang kagandahan lang sa istoryang ito ay merong tayong sovereign God. Pagka sinabing natin sovereign God, He is in authority. He is in control. Siya pa rin ang masusunod. Just to give you a preview, kapatid, ang mensaheng ito, meron tayong narinig madalas, kahaba-haba ng prosesyon, timbahan din pala ang tuloy mo. Ibig sabihin, pinahirapan mo pa sarili mo.
Eh si Lord naman pala ang mananalo. At isusuko mo rin pala later on ang buhay mo. So bakit ginusto mo dumaan sa hindi magandang kalagayan sa buhay mo? Ulitin ko, God is sovereign. Kahit ngayon, kapatid, igit mo gusto mo, sa dulo, panalo ang Diyos. Dahil ang gusto niya, yun talagang masusunod. At ang problema sa maraming tao, matagal silang matuto na si Lord din pala ang masusunod. Hindi sila. Kaya sa kanilang paggigit ng kanilang kagustuhan, sila ang nasasaktan. At ito ang nangyari sa istoryang to. Sa dulo, si Lord din ang nasunod. But, nangyari yung dapat na hindi na mangyari. So sa ating lahat, mapaalalahanan tayo na hindi maganda ang pag-iit ng siyong sarili. It will cause a lot of problem. It will cause broken family. It will cause hindi magandang relasyon sa loob ng family. And let us also be mayakap tayo ng pag-ibig ng ating Diyos. Why? Because si Lord ay matapat. Matuto lang tayo ng mas maaga pa na tumawag sa Kanya at isuko ang ating buhay. So dito sa chapter 27 ng Genesis, dito pinapakita ang pamilya ni Isaac na kinukuha. Actually, pangako ng Lord yon. Propesya ni Lord. Kinukuha yung blessing ni Lord sa pamamagitan ng unrighteous way o yung hindi tamang paraan. Masyadong nagmadali. Kumbaga, hindi pa sa tamang panahon, pinipilit na nilang kunin. Although pangako na talaga ni Lord yun sa pamilya nila. At dito rin pinakita sa storyang ito yung pagkakaroon ng favoritism sa pamilya. Si Isaac, ang paborito niya ay si Isa dahil yun ang panganay niya. Na obviously, isang paglabag sa kalooban ng ating Pangdiyos. At sa storyang din ito ay makikita natin yung pagmamanipulate. Ano bang manipulation sa Tagalog? Manipula, dilaw, bugaw. So manipula ni Rebecca at ni Jacob, no, yung pagiging pagkakasundo nila, partners in crime, para kunin din yung pangako ni Lord para kay Jacob. So it was, yung kanilang kinilos ay talaga against sa way ni Lord. So whenever God's work is taken unrighteously, it damages God's purpose and all those involved. Siguro nararanasan niyo ito na may mga tao handang tumulong sa iyo, sino man yan, but yung pagtulong nila sa iyo ay parang nawala sila ng gana. Although tinupad nilang pangako nila, parang nawala yung joy. It is because perhaps kinuha mo ng hindi magandang paraan. So ito yung storya na gusto kong iparating sa iyo. So, kay Isaac, it seems obviously na hindi siya sumang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Actually, inignore niya, tinalikuran niya yung salita ng Diyos na ang eldest ang maglilingkod sa bunso. O si Isa na yung panganay ang maglilingkod kay Jacob. Binalingwala niya yon. At maliwanag sinabi sa Genesis 25:23 kasi isisilang pa lang o isinilang si Isa at si Jacob, dumating na ang salita ng Diyos na ang panganay ang magsisilbi sa bunso. At alam ni Rebecca yon. At alam ni Jacob. Ang problema, giniit pa rin ni Isaac na si Isa ang tatanggap ng blessing na galing sa Diyos. Ang sabi sa Genesis 25:23, and the Lord told her, the sons in your womb. So obviously, nasa tiyan pa lang pala.
will become two nations from the beginning. The two nations will be rivals. One nation. So, nasa tiyan pa lang, pinaalam na sa mag-asawang to, na mula sa tiyan na yan, magmumula dalawang bansa. At mag-aaway sila, magtutunggali sila. They will oppose each other. So, ibig sabihin, kung marunong lang sumunod si Rebecca at si Jacob, dapat yung bata, paglaki nila, unti-unti na nilang inaayos yung relasyon. At hindi dapat sila magkakos ng further problem. Alam na nila, mag-aaway talaga itong anak nila. Pero anong ginawa nila? Lalo sila nag-cause ng trouble. Dahil si Isaac, ginawa niyang paborito, yung panganay, na against kay Lord. At si Rebecca naman, pinilit niyang kunin ang blessing ng Pang-Diyos kay Jacob na hindi pa panahon. So one nation will be stronger than the other, and the older son will serve your younger son. Alam na ni Isaac, pero linabag ni Isaac yung will ng ating Pang-Diyos. Dinirisregard niya din, kapatid, na gusto niya kay Isa na ibibigay ang blessing. Kinalimutan na Isaac na merong pinangasawa o merong inasawa si Isa na hindi mananampalataya, hindi na kalahi at dalawa pa. So meron ng red flags. Meron ng warning. Hindi pa pwede maging leader yan. Hindi pa pwede yan maging pinaka-leader na isisilang bansang Israel. Kasi merong asawa yan na hindi nyo kalahi. Pero kapatid, yung tatay, giniit pa rin niya ang kagustuhan niya. Kasi Isa ang tatanggap ng blessing. Hindi pa pwedeng mag-appoint ng leader na merong karelasyon na hindi kalahi. Pero yung red flag na yan ay rinefuse na tanggapin ni Isaac. Sa Genesis 26 verse 34, at the age of 40, Isa married 2 Hittite wives. Hindi lang isa, dalawa. Judith, alala ko preaching ni Claire, si Judith at sino pa isa? Yuna at si Judith. The daughter of Biri and Basemat. Excuse me. Anak ko. The daughter of Elon. But Isa's wives made life miserable for Isaac and Rebekah. Kita nyo na? Dahil sa dalawang hindi nila kalahi, ito'y nag-cause ng maraming trouble sa magulang niya. And yet, tinakpan ni Isaac ang kanyang mata. Inigit niya pa rin yung panganay si Isa at ang tatanggap ng leadership ng pamilya, ang blessing mula sa Pang-Diyos. Ito naman si Rebecca at si Jacob, gumawa sila ng paraan ng pagdadaya, panloloko, panlilinglan, para lamang yung plano ni Lord, yung propesya mula kay Lord, ay maganap. Ang problema, yung pagkuha nila sa plano ni Lord para kay Jacob, kinuha nila sa pamamagitan ng pangloko kay Isaac, na anak ni Abraham. At dahil sa pagloloko ng babae at nakipag-partner si Jacob, kanyang bunsong anak, sa plano nila, kapatid, nag-cause ito ng malaking problema sa family nila. Nag-cause ito ng broken family. Nag-cause ito ng dysfunctional family. Bakit? Kinakailangang magtago, umalis si Jacob. Kaya wasak ang family. At alam nyo ba, hindi na sila nagkita ni Rebecca. Yun ang masaklap. Genesis 27:43, so listen carefully, my son, get ready and flee to my brother Laban in Haran. Ito yung problema, kapatid, no? Pagka ikaw plano ng plano, hindi ka nakikinig sa
tinig ng pang Diyos at ginikit mo sarili mo, hindi mo tinitignan ano ang pwedeng maging resulta ng plano mo, desisyon. Yes, nandun yung pangako ni Lord na si Jacob ang magiging leader ng bansang Isaac, na siyang tatanggap ng priesthood sa family. Pero hindi mo dapat kukunin yan sa pamamagitan ng panloloko at pandaraya. At ang resulta, dysfunctional family. At nag-separate itong si Rebecca at si Jacob. Kung natuto lang sana magtiwala si Jacob sa Diyos at hinintay niya ang way ni Lord para matanggap niya ang kanyang birthright, ang pagiging leader ng family, din sana hindi nangyaring pagkasawasak ng pamilyang ito. Yes, nakuha ni Jacob yung leadership ng family. Yes, nakuha niya ang birthright na dapat lamang nakatalaga ito sa panganay. But, ano ang naging resulta? Kinakailang umalis siya, lumayo sa kanyang tatay, lumayo mula sa kanyang anak, sa kanyang nanay, and later on, dinaya din siya ng kanyang uncle na si Laban. Sa Genesis 29:20-25, and of course sa Genesis 31 verse 7, but he has cheated me, referring kay Laban, changing my wages 10 times. Tandaan natin kung anong tinanim natin, aanihin yan. And usually, mas maraming inaani kaysa dun sa tinanim mo. Isang kasamaan ang tinanim mo, mas maraming babalik na kasamaan. Ang dinaya ni Jacob, isang beses dinaya niya ang kanyang kapatid, si Isa, at kanyang tatay, si Isaac. Pero ang sabi rito sa Genesis 31 verse 7, dinaya siya ng ibang tao, o particularly si Laban, 10 times. Ang bigat nun, kapatid. At alam niyo istorya nun. But God has not allowed him to do me harm. And in Genesis 31 verse 41, for 20 years, I slaved in your house. So naging alipin siya. And I worked for 14 years earning your 2 daughters. And then 6 more years for your flock. And you changed my wages 10 times. So ang buhay ni Jacob ay hindi naging maganda. Actually, naging miserable. So yung life ni Jacob ay naging puno ng misfortune. Sa Genesis 47 verse 9, Jacob replied, I have traveled this earth for 130 hard years. Pero anong saysay? Ikaw magiging ama ng Israel. Ama ng 12 tribo ng Israel. Pero anong sabi ng Bible? Naging miserable ang kailang buhay. I have traveled this earth for 130 hard years, but my life has been short compared to the lives of my ancestors. Okay, may blessing ka nga, pero hindi naman tatagal buhay mo. Nakuha mo yung gusto mo, pero hindi naman matatagal ang buhay mo. Anong saysay nun? Pasayang lang. Actually nga kapatid, may propesya ng Diyos para sa kanya. Nakatalaga na siya na maging great man eh. Ang problema, kinuha niya na merong pangdaraya. Si Isa naman, lipat naman tayo kay Isa. Na-lost niya ang blessing niya dahil bakit? Hindi niya minahal yung position niya as eldest of the family. Dapat actually sa kanyang birthright eh. Sa Genesis 25:31, all right, Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. 32, look, I'm dying of starvation, said Isa. What good is my birthright to me? What good? Parang ganito, parang sinasabi. Bawa sa time natin, anong saysay yung paging born again ko? Wala naman pala mangyayari. Naghihirap pa rin kami. Anong saysay yung paging leader ko? Ang magulo rin pala family ko. So parang dinait mo. Imbes na tingnan mo as a privilege, wow, praise God, leader ko lang sa satellite, praise God, leader ko lang sa network, praise God, leader, Kristiyano ko, anak ni Lord.
So, ganun ang ginawa ni Isa. Actually, sa kanya, ang birthright, panganay siya. Pero ang sabi niya, nung nagutom siya, lahat magsabi nung nagutom. Kung sa panahon natin, nung kinapos sa pera. Nung nagutom siya, anong sinabi ng Bible? Aaning ko ang birthright kung gutom na ako. Parang ganito, aning ko ang paging anak ni Lord kung gutom na ako. Aning ko ang paging leader sa church kung gutom na ako. So, linait niya yung favor ni Lord. Linait niya ang blessing ni Lord. Linait niya yung privilege na binibigay ng Diyos sa kanya. So sa atin lahat, we must be unlike Isaac. Wag natin i-disobey yung will ni Lord sa ating life. Wag din katulad tayo ni Isa. Nalinait ang Diyos sa pamamagitan ng paglait niya sa kanyang position sa family. Huwag din tayo katulad ni Rebecca at ni Jacob na kinuha nila ang will ni Lord sa pamamagitan ng panlilinlang at pandaraya. At maging katulad tayo ni Jacob, hindi yung panloloko niya at panlilinlang. Maging katulad tayo ni Jacob na matapos nalaman niya ang mistakes niya. Matapos maramdaman niya ang resulta ng panloloko niya sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid, bumalik siya sa ating Panginoon. Sa Genesis 28:12-13, as he slept, he dreamed of a stairway that reached from the earth up to heaven. And he saw the angels of God going up and down the stairway. Verse 13, at the top of the stairway stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of your father Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you and your descendants. Sa ating lahat, isang paalala ng isang pastor nagmamahal sa inyo. Pag-alam na natin, hindi na tama yung landas at tinatak natin, balik na tayo kay Lord. Huwag mo patagalin. Maging humble. Kasi kapatid, habang wala tayo kay Lord, marami tayong matatanim na hindi maganda. At isang araw, tutubo yan at bumumunga. Kung ngayon pa lamang, kapatid, ang bigat ng mga nararanasan problema sa family, kaya pa ba natin dalhin yung mga aanihin natin na hindi maganda dahil dinisregard natin yung tiwala ng Diyos sa atin. Dinalingwala natin ang kanyang mga salita. Diniit natin ang ating mga kagustuhan. Parang awit ni Frank Sinatra, I did it my way. We too can experience God's wonderful plan for us when we return to His original plan and commit to it righteously at huwag kukunin ito sa maling paraan. As your pastor, kapatid, yes, maraming maganda nangyari itong taon na to. Although meron pa tayong mga 4 na lalabing buwan. But it is my desire, I hope 25 year will be a better year para sa ating lahat. Sa 2025. At nawa yung mga mistakes natin itong nangyari itong 2024 ay huwag na nawa maulit. Sa ating lahat, let's aim for it. 2025 will be a better year. Lahat magsabing amen. Sa Genesis 27:18-24, makikita natin ang pasimula ng maraming pagsisinungaling. Una, yung tanong ni Isaac, si Jacob, ikaw ba si Isa? Ang sabi ni Jacob, ako nga. Nag-uumpisa na magtanim. Ang hindi maganda si Jacob. Number 2, paano mo nakuha agad? Kasi si Isa, hunter yan eh. Hindi naman agad-agad maluluto yan eh. Kaya nagulat si Isaac, ang bilis nandiyan na kaagad yung pagkain. At ang mabigat dito, ang sinabi rito sa verse 20. Kasi nagtanong si Isaac, ba't ang bilis mo nakuha yung hinahunting mong hayop na lulutuin mo para sa akin? Bago ko ibigay yung blessing.
Problema, ginamit pa ni Jacob ang pang-Diyos. The Lord help me. Sa verse 20, tignan natin, no? Because the Lord your God caused it to happen to me. Ginamit pa ang pangalan ng Diyos. Never mention the name of God in vain. Huwag mo gagamitin sa hindi maganda ang pangalan ni Lord. Na para bagang ano lang, yung ordinaryong salita lang. Tandaan nyo, ang ganda lang inawit natin, your name is holy. Your name, ano ba yung mga kanina? The highest, no name above heaven and earth. Mapagliligtas sa atin. Alam niyo, marami mga commentators nagsabi na yung paggamit ni Jacob sa pangalan ng Diyos ay isang uri ng pagmumusong, blasphemy. Kasi ginamit niyang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng panloloko pandaraya. Sa mga Bible scholars, mga commentators, sabi na, it was blasphemy. At alam niyo bang blasphemy, walang kapatawaran yan. Ang pagmumusong. At inulit-ulit ni Isaac, ikaw ba talaga si Isa? Grabe, ang tigas ang puso ni Jacob. Parang maraming mga manampalataya na pinatigas na ang puso nila. Sabi niya, I am. Makikita natin, talagang may doubt din sa Isaac. Kaya kinapakapapa ni Isaac si Jacob Sipil niya mukhang may gustong umisa sa kanya. Sa Genesis 27, verse 25, then Isaac said, now my son, bring me the wild game. Let me eat it, and then I will give you my blessing. So Jacob took the food to his father Isaac, and Isaac ate it. He also drank the wine that Jacob served him. Alam nyo, naging ugali ng unang palang pagka merong special blessing na ibibigay, may kainan. Kung merong pag-transfer ng family leadership, may kainan, may celebration. Kasi yung pagsasalo mo, doon sa magbibigay ng blessing sa iyo, parang isang uri ng covenant. So, big time yon. Kaya di ba ang sabi ni Isaac, okay, Isa, paglutuan mo ako, matapos mong paglutuan, ibe-bless kita. So, kainan precedes blessing. Ang problema, kapatid, ay ito. To eat with someone and then betray them was seen as a great crime against another. Pero makikipagsalo ka, and after ng pagsasalo mo, lolokohin mo siya. Sa olden time, great crime ito, mabigat na kaso ito, hindi ordinary. Parang siguro maraming mga cell leader, pinakain mo sa marami, masasarap na pagkain na din, then Sunday hindi mo nakasama, iniwan ka na parang great crime yon. Lino out mo na, pinakita mo yung concern mo, tapos iiwanan ka rin pala. Oh, mama leaders, napipil nyo ba yon? Ganun nangyari kay Isaac, kay Jacob. Matapos nagsalo-salo, magkakaiwanan din pala. So, tingnan natin, kapatid, yung mechanics of sin. Ano yung kasalanan ni Isaac? Anong masama sa kanyang ginawa? Gusto niya lang naman i-bless yung kanyang panganay na anak. Normal lang, marami sa pamilyang ganyan. Gusto nila yung panganay, the best. Paborito ni Isaac, si Esau, na sabi ko sa kanya. So what was wrong in deciding na i-bless niya yung kanyang paboritong anak? Kung titignan mo itself, parang hindi naman. Kasi marami namang pamilya ganun Lalo yung mga may favoritism. Gusto nila yung panganay. Ang naging problema lang dito, hindi yun ang plano ni Lord Ang gusto ni bless ni Lord, yung bunso, hindi yung panganay. So yun ang naging mechanic ng sin ni Isaac. Yung kanyang pag-giit ng kanyang kagustuhan. Kaya bagay na bagay yung awit
ni Frank Sinatra kay Isaac, I did it my way. Ano naman yung mechanic ng sin ni Rebecca? Ang sabi sa Bible, sa Genesis 25:28, Isaac loved Esau, but Rebecca loved Jacob. Ako, ito na, competition. Yung tatay, may manok. Yung nanay, may manok. Ang problema, nasa tiyan pa lamang, nagsabi ng Diyos, mag-aaway itong dalawang manok na to. Magsasabong. So walang ginawa yung tatay at nanay na maayos yung problema na magkakapatid. Come on, mga tatay, nanay rito. Trabaho natin ay hindi lang maghatid ang pagkain sa mesa. Hindi mag-ayos ng paano mang gusot mangyayari sa mga family. So merong favoritism sa tahanan. Tatay, eldest. Yung nanay, ang bunso. So si Rebecca, nakipag-connive siya sa kanyang anak. Okay lang kung ibang tao ang lolokohin eh. Hear me. Okay lang kung ibang tao lolokohin. Ang problema, head of the family ang lolokohin, ang tatay. At hindi ordinaryong tatay ito. Kasama siya sa pinangakuan, narinig niyan tinig ni Lord. With great blessing, I'm going to bless you. At ang lahi mo ay maging kasing dami ng bituin. Yung tinig na narinig ni Abraham, yun din ang tinig na narinig ni Isaac. So yung nakatanggap ng mensahe, linoko ni Rebecca at ni Jacob. Bantay-bantay tayo sa ganung kapatid. Ingat tayo. Ingat. Nandun dapat ang respeto natin sa magulang natin. Nandun dapat ang respeto natin sa mga church leaders. Can we say amen? Can we say amen? Mabigat. Ang sabi ng Pang-Diyos, never touch my anointed one. Wag. Mabigat ang kalaban mo pagka binangga mo parents mo. Mabigat ang kalaban mo pagka binangga mo mga church leader. Can you say amen? So, ang binangga ni Rebecca at ni Jacob, yung leader ng pamilya nila. Anong sinasabi ni Rebecca? I want it to do it my way. Gusto niya kapatid, yung pangako, inuulit ko to, yung pangako ni Lord, pangako na ni Lord, ay kunin niya, pilitin niya kunin sa pamamagitan ng paraan nila. Hindi yung paraan ng ating Pang-Diyos. Sa mga asawang babae rito, again, paalala ito ng isang nagmamahal na pastor sa inyo, concerned lang ako. Sa mga Christian na mga asawang babae rito, dapat lamang gusto natin, desire natin mag-succeed ang family natin. Amen? And specifically, gusto mo mag-succeed asawa mong mga lalaki. Can you say amen? Tama po ba yung sinasabi ko? And dapat lamang as Christian wife, gusto mo, lahat magsabing gusto ko, mga asawang babae ito, gusto ko maging successful ang asawa kong lalaki spiritually. Bakit? Simple lang. Ang liwanag lang sinabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Grabe, paulit-ulit ko sinasabi ito. Ang blessing ni Lord, ang tamang daan ng blessing ni Lord ay mula sa Kanya, papasok sa head of the family. Sinong ulo ng babae? Hindi pwede shortcut, wag natin gayan si Rebecca. Hindi sa pamamagitan babae aagos ang blessing, sa pamamagitan ng lalaki. So as ang Christian asawa na babae, dapat i-recognize mo yan. Na ang true blessing, great blessing, ay dadaloy sa asawa mong lalaki. Kaya dapat i-push mo ang asawa mong lalaki maging faithful kay Lord sa lahat ng bagay. Maging head of the family. Maging priest of the family. Tungkulin mo yan. Hindi mo tungkulin ilayo sila. Kasi pag linayo mo,
ang lalaki, ang ama ng tahanan, sa paging priest ng tahanan, parang linayo mo ng pamilya mo sa favor ng ating Pangdiyos. Pwede ba natin palakpakan ang ating Pangdiyos? So as a Christian wife, gusto mo mag-excel ang asawa mo sa lahat ng kanyang ginagawa. How? Pag-pray mo siya. Sino rito ang asawang babae, pinagpe-pray mo ang asawa mong lalaki? Baka ang pray mo, Lord, nawa may madalang malaking sweldo ang asawa ko. Yun lang ba ang prayer mo? Ang babaw nun. Pray mo, Lord, ma-recognize yung asawa ko ang salita mo. Na yun ang main authority. At lumago po siya, Lord. Lord, nawa asawa kong lalaki may mahawakang Bible study. Lord, nawa asawa kong lalaki may mahawakang prayer meeting. Lord, asawa kong lalaki maging leader sa church. Dapat yung mga prayer mo, hindi yung puro pera. Pero Lord, sana ma-promote asawa ko. Sana malaking sweldo, malaking balls. Ayun, maring minamadali nyo na yung December. Maling prayer yon. Hello? Kaya kung naintindihan yung Matthew 6:33, matagal na dapat dumating blessing sa pamilya niyo eh. Dahil pagka pinagpe-pray mo ng tama ang asawa mong lalaki. At kung nagkakaroon ng struggle asawa mong lalaki, nahihirapan siya manage ang time niya, nalilito na siya, ano bang uulahin ko? Church ba? Pamilya ko? Anong trabaho? Pag-pray mo, Lord, kaya mo siyang wisdom. At encourage mo siya. Tawa, wag ka maakalimot, priority natin si Lord. Amen? Dapat ganun ka. Hindi ikaw yung dahilan malayo. Asawa mo lalaki sa tama niyang tungkulin. Kasi pagka ginawa mo yan, parang ang si Rebecca. Tinira nyo ang family nyo. Ulitin ko, pala lang, maaring hindi nyo mararanasan ngayon yan, hindi nyo ramdaman, but surely it will come. Pagka giniit mo ang kagustuhan mo. Can you say amen? Ano naman mechanic? Nandiyan pa ba kayo mga banid? Nagmamadali na kayo muwi. Ano mechanic ng kasalanan ni Jacob? Saan nagpasimula? Ang si Jacob ay umayon siya sa nanay niya. Alam nyo, hindi porket nanay mo yan, ay lahat gagawin mo, lalo kung mali na yung pinagagawa sa iyo. Ganun sa asawang lalaki, ganun sa tatay mo. Nutusan ka ng tatay mo, bili ka ng beer. Bilang Kristiyano, no, ikaw bumili sarili mo, ikaw inom niya, bahala ka sa buhay mo. Ito naging problema ng Jacob, nakipag-partner siya. Kasi gusto niya rin eh. Gusto niya kaya agad tumanggap ng blessing. Kaya hindi niya na inisip, anong resulta pagka kinuha ko to sa maling paraan. Kaya nung dumating siya kay dumating siya kay Jacob, ikaw ba yan, Isa? Anong sagot ni Jacob? Ako po yun. Nung tinanong ni Isaac, bet ang bilis mo nakuha yung hayop? Anong sagot ni Jacob? Ito yung gusto kong ulitin uli. Sa Genesis 27 verse 20, ibang version naman, because the Lord your God granted me success. Alam niyo, merong author nagsabi, hindi na nahiya si Jacob. Kumbaga sa salita nating walang hiya si Jacob. Dahil ginamit niya ang pangalan ni Lord sa pangloloko. Isaac. Halaga ito, anak ni Abraham. Hindi ordinaryong tao sa Isaac, kapatid. Hindi ordinaryong tao sa Isaac. Pero linoko si Rebecca. And then, ang bigat ang bigat ni Jacob talagang nasanay siya manloko. Sabi niya na, ginamit niya yung pangalan ng Diyos. Sinabi niya siya si Isa. Ang mabigat pa, no? At kumain pa sila, nagsalo-salo pa sila. Parang ginagawa ng mga ibang cell reader dito. Nagsalo-salo kayo ng mga members nyo. Then mamaya, goodbye. Alam niyo, ang isang mapang mabigat, sa verse 27, umalik pa siya. Love you, Dad. Umalik pa siya. Ang bigat nun. Ang loko na. So, both si Rebecca and Jacob, both sin. At ang sin nila, big time.
Hindi small time ang sin nila. Ano naman yung kasalanan ni Esau? Mechanic ng sin ni Esau. Tulad ni Isaac, tulad ni Jacob, tulad ni Rebecca, na they did it their way. Ang kasalanan ni Jacob, ni Isa is, tinalagay niya sa kanyang kamay ang paghiganti. Anong sabi sa Genesis 27 verse 41? I will kill my brother Jacob. I will kill my brother Jacob. Mga kapatid, may akong gustong ikwento. Kapong ko lang narinig to. Mamaya na konti. Meron pang pumasok. Medyo isasuspend ko kayo. Dalawang magandang kwento ang gusto ko ikwento sa inyo sa araw nito. Mga kapatid, yung gusto ni Isaac, gusto ni Rebecca, gusto ni Jacob, actually ito yung gusto ni Lord eh. Ano ba gusto ni Lord? Na si Jacob ang magiging leader, magiging priest ng family. But the problem is, yung way nila. So ano naging misery ng sin? Ano ang gimbal na resulta ng kasalanan? Sa Proverbs 14:12, sabi diyan, there is a way that seems right to men, but its end is the way to death. Sa isipan ng tao, tingin mo tama. Sa isipan ng Diyos, hindi yan tamang paraan. Kaya anong naging resulta? Ang naging resulta, mga kapatid, ay broken family. Ang kapatid, papatay yun yung kapatid niyang bunso. Yung mag-ina, dinoko nila, anak ni Abraham. Mas gusto kong gamitin anak ni Abraham para may dating may highlight. The ordinary si Isaac. Then si Isaac naman, although anak siya ni Abraham, dapat marunong siya sumunod na kay Lord eh. Dapat sensitive siya kay Lord, sa tinig ni Lord. Kasi tatay niya si Abraham eh. Problema, favoritism. Kaya mahirap may favoritism eh. Paborito niya yung panganay. Hello, mga magulang dyan, paborito yung panganay. Baka hindi silang paborito ni Lord. Kaya nag-cause ng problema sa family. Ang unang story na gusto ko i-share sa inyo, kinuwento sa akin ito, kasama natin. Wag na, anak, yun na lang buksan nyo, anak. Baka magloko pa, i-discover natin yung problema. Nagtitrip. Bukas lang kayong electric pan dito. True story to ha. True story to. Hindi ko na sinasasabihin yung pangalan niya o anong relasyon niya sa akin. Pero ito yung kwento. May namatay sa pamilya. Kwento na kasamahan natin. Tapos, nung namatay yung head of the family, ililibing na lang, a night, kasi yung last night yata, ito yung big night, no? Ano ba tawag sa last night? Last damay, meron pa yung big night ba tawag nan? Ha? Pinakahuling lama, ito yung pinakaano eh. So pumunta itong kasamahan nating dalawa, kasama anak nila. Church yun, yung kwento. So buong pamilya nila pumunta doon. Malayo pang pinunta nila. Bandang South Luzon. Kaya pa sila. Alam nyo kapatid, di ba usually pag namatay yung tatay mo, nanay mo, tumatay yung mga anak para magpasalamat, magkwento ng mga storya, di ba? Alam nyo, walang tumatayo.
Kaya ito yung kasama natin babae rito. Uy, magsalita naman kayo, tatay nyo yan. Alam mo, sabi ng nanay, parang 6 years lang kami nagsama niyan. Pero more than 40 years sila magkasama. Kasi yung tatay, halos buong buhay niya na sa abroad. Yung mga anak naman, pinipili yung kasama na, uy, magsabi naman kayo, magsalita naman kayo. Ilan naman kami alam na ako anong sasabihin. Anong sasabihin namin? Ang pagkakilala lang namin sa tatay namin, sila nagpaaral sa amin, yun lang, period. Okay, may pera, pero walang relasyon. Kapag tapos, pero biro mo, pipilitin pa na kasama na, uy, magsalita naman kayo. Pipilitin pa. Siyempre, out of gratefulness at love mo sa tatay, di ba, dapat tatay yun, may luha pa, sila wala lang. Parang yung tatay, parang, ang matawag doon, parang image lang. Ano, may another word dyan, parang ceremonial leader lang, parang ganon. Pero yung father in relationship, friend, kaibigan, tagapagpayo, wala. Ang nagdugtong lang sa kanila yung pera. Kaya parati ko sinasabi, ang pinakamahina magbulang relationship ay pera. Pinakamahina yan. Problema, maraming tatay, nanay, nakakalimutan yun eh. Malungkot yung storya na yun. Napakalungkot. Actually, namatay na yun, nakarating dito sa church. Isang beses. Actually, inalalayan ko pa yun. Kinakain ko palang masarap, lechon. Kain. Hindi yung sinasabi nila. Walang mamamatay na pala after 3 months yata o 4 months. 3 months. So sad. Pagka ganun ang relasyon sa pamilya. Itong isang maliwanag na halimbawa ng pagiging dysfunctional. Kaya ako hindi ako sang-ayon na may mag-a-abroad na hindi kasama buong pamilya. Abroad ka, sama mo asawa mo, sama mo anak mo. Kaya kung ikaw lang, I've been there. Nag-abroad din ako. Dami ko nakikita mga wasak na family. Speaking of sending kapatid, kasi ang storyang to, alam nyo, magtataka ka eh. Magugulat ka. Despite yung pag-iit ni Isaac sa kanyang kagustuhan, despite sa pag-iit ni Rebecca sa kanyang kagustuhan, despite sa pag-iit ni Jacob sa kanyang kagustuhan, despite may vengeful spirit ang pagiganti si Isa at gustong patayin kanyang kapatid, ang kagandang storya, it seems, don't get me mistaken, huwag niyo misinterpret siya. Sabi ko, it seems, parang ginamit pa rin ni Lord itong mga mistakes nila para mangyari ang kagustuhan niya. Nasusundan niyo ako? Ito yung sinasabi sa Romans 8:28, all things work for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Maraming mga dysfunctional family yun, actually nagpasimula nun, nung ikaw binatat dalaga ka pa lang. So, maraming maling decision mo. And it caused ang pagiging dysfunctional mo nung nagkaroon ka ng pamilya. Doon muna nakita yung resulta. But again, sinabi ko ito kanina. Kung matuto ka lang, sumunod sa will ni Lord, pwedeng mas save pa ang pamilya mo. At ito yung nangyari.
Bakit? Sovereign si Lord eh. Siya pa rin may control, siya pa rin magkukumpas. Kahit yung kapalpakan mo, pwedeng may maganda pang maging resulta. And you know what? Ito yung sinasabi ko kanina, may kwento ako narinig kahapon. Meron tayong kasama. Ngayon, no, presently. Madamot sa tithes, hindi niya binibigay. Itrabaho na siya noon. Pamilyado siya ngayon. Ilan na anak na rin. Madamot siya. Ayaw niya ibigay kay Lord. So, nagkakasala na siya. Alam niyo kung anong permanent ni Lord? Nadukutan siya. Walang protection eh. Nadukutan siya, napilitan siya maglakad mula Rotonda, no? Yung nagse-separate sa Espanya at Quezon City. Alam niyo yung Rotonda na yun? Welcome Rotonda. Naglakad siya mula doon hanggang Quezon City Circle. Layo-layo. Ay babae siya. Layo-layo yun. At gabi na. Putan eh. So, pinermit ni Lord. Remember, sovereign si Lord. God is in control. Mangyayari kagustuhan niya. Masasaktan ka. So, iyak siya, Lord. Patawad, Lord. Nagsisi na siya. Iyak siya ng iyak. Lord, huwag mo na paglakarin mula Quezon City Circle hanggang Malaria. Malayo na, Lord. Hindi ko na kaya. So, hindi ko alam kung ano mga pinangako niya. Pero ngayon, faithful na siya sa tithes niya. Actually, nakakatayo na paminsan-minsan dito sa taas. Faithful na siya. Yung mistakes niya noon, natuto siya. At alam nyo, makikita mo yung kabutuhan ni Lord. Mga 10:00 ng gabi yun, ha? Nakita niya yung dati nating kasamahan dito. Parang istorya, Brad, ni ano? Sino yun? Yung pinadala si James. Hindi si James. Si Philip. Pinadala ni Lord si Philip para i-share yung word of God. Doon siya Yunoko. Parang ganon. Biglang pinadala ng Diyos yung kasama natin dito. At tumayo doon sa lugar na yun na kung saan dadaan yung naglalakad dating kapatiran. Nagkagulatan, ba't nandito ka? Pero magtataka ka, 10:00 ng gabi, dapat wala na yun sa karsada yung kapatiran na yun dahil ang off ng office 5:00. Kita nyo how God works things. Dapat nasa bahay na yun, nandito kasi tiga malaria din yun eh, kasama natin dati. So anong ginagawa niya doon ng 10:00? Para bang may ginagawa si Lord. God is in control. Lahat ng puzzle siya nag-aayos. Medyo didelay ko uwi nito kasi meron salbahe rito, hindi nagbibigay tayo na gusto ko rin tulungan para magkita sila. Hindi, kapatid, sobrang God yan. Talo tayo, wag kang lalaban kay Lord. Talo tayo, masasaktan ka lang. Ayun. Hindi na siya laglakad mula Quezon City. Linibre na siya. Kaya nyo? Pakay Lord. Kahit sa kapalpakan mo, pwede mag-send si Lord ng tulong. At lalo kung matuto kang sumunod na kay Lord ang will mo, God will make all things beautiful in His own time. Let's learn mula sa makwento kong naisabi sa inyo. God is using even a self-will, the failures of Isaac, Rebekah, and Jacob, and the anger of Esau to fulfill His plan. Kapatid, sa Acts 2:23, with regard sa mga maraming failures dito, with regard sa mga nagkamali, nagkasala, gusto kong basahin to sa Acts 2:23, patapos na ako. Pag-ready ng mga musicians, singers. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless men. Dahil sa wickedness ng tao, kasalan tao, narito si Jesus Christ, walang alam na kasalanan, binigay niya ang kanyang life para maayos ang buhay natin. God has not lost the plan. He is still majestic. God is sovereign over all things, even messy, sinful circumstances of life. Gusto ko lang
iparamdam sa inyo kung ano nangyari sa family. After ng pagloloko ni Jacob at ng kanyang asawa si Rebecca kay Isaac, at nalaman ni Isaac, linoko siya ni Jacob. Ano kayang feelings ni Isaac ngayon kay Rebecca? Pag-alain nyo isip nyo, nag-uusap pa kaya sila? Pagkasama pa kaya sila kumain? At ito kapatid, natanggap nga ni Jacob yung pagbasbas sa kanya ni Isaac. Ano kayo naramdaman ni Rebecca? Biglang umalis na si Jacob dahil nagtago na. Come on, i-replay nyo lang sa isipan nyo. Ano kaya pwedeng nangyari? Alam nyo, ito yung nangyari sa maraming pamilya. Kasama, pero parang hindi pamilya. Ano kayo nang ramdaman ng Rebecca? Wala na si Jacob, hindi na sila makikita. At ano kaya ang isip ni Isa? Talaga itong si Jacob, wala nang ginawang matino ito. Naloko niya ng isang beses, dapat tumanggap ng blessing. Kaya pure hatred. Nakakatulog pagka kaya si Isa nun. Nakita nyo, kaya ang daming problema sa family ngayon eh. Kasi si nanay, ginigit yung gusto. Si tatay, ginigit yung gusto. Yung anak, ginigit yung gusto. Again, there's hope. Hope. Huwag mo na patagalin. Suffer mga anak eh. Kawawa yung collateral damages eh. Kaya lang natin si Lord. We can trust Him. Maayos niya pa yung dapat ayusin. We can still trust that He's working all things together for the good of those who love God. Naniniwala ba kayo dyan? Parang ako. Galing ako sa broken family. Brokenness na yon. Ginagamit ni Lord para may mabuo ang pamilya dito sa church. Kaya rito message. At alam nyo, sabi natin yung last words para sa pamilyang to, hindi sin. Sabi natin ang last words para sa pamilya ni Isaac is kaligtasan. Bumalik si Jacob eh. Dahil sa pagbabalik ni Jacob, makikita natin sunod-sunod pangyayari na hanggang sa nagkaroon sa sariling promised land. Sa ating lahat, masyadong down, feeling mo parang wala ka ng pag-asa, feeling mo hopeless ang family mo. Hanggang ngayon kapatid, nagsisisihan kayo, hindi na masaya sa family. Parang nagsasama kayo pero hindi magkasama. Meron mga ganyan? Palagi ko marami. Sin is not the ultimate thing. It is a terrible thing. But sin is not the ultimate thing. God is the ultimate thing. And His grace and His gospel is the ultimate thing. There's hope. May pag-asa. Tigilan mo lang yung pag-iit ang gusto mo. Tigilan yung paging high mo. Tigilan mo lang yung nasanay ka, ikaw nasusunod. Tigilan mo na yan. Maling ngayon, hindi mo pa maramdaman yan, pero surely, darating at darating yan. Learn to submit. Learn to obey. Learn to surrender yung will mo. Gawin ni Lord. Tumayo taglaan. Dalayan ko at pang message na to, mag-inspire sa ating lahat na magsikap. Habang pang malilit pa yung mga anak natin, habang pwede pa maturuan sila, submit to the will of God. Pikit natin ang ating mga mata. Tapos natin pang Diyos, Lord, palungkot,
Kaya hindi kami magkakasamang pamilya. Lord, malungkot, Lord, na hindi ramdam ang presence mo sa pamilya. Lord, ayoko ng ganito. Ayoko, meron man sa inyo rito, nabubuhay lang sa utang. Lord, ayoko ng ganyang buhay. Hindi yan plano mo. Meron man sa inyo rito na may mga anak kayo, malayo. O, magkasama kayo, asawa mo, anak mo, pero parang hindi kayo magkasama. Kaya walang love, walang relationship. Walang respeto sa ama ng tahanan, walang respeto sa nanay. Walang respeto sa isa't isa. Wala na respeto sa magulang. God can change all those things. Isa mo lang sumunod sa kalooban nila. Surrender mo life mo kay Lord. Say, here am I, Lord. I surrender everything. Come on, let's do it. Bigyan natin mga mata. Sabi lang natin bang Diyos, dahil kung ikaw ay ama ng tahanan, dahil kung ikaw ay ina ng tahanan, dapat mas damang-dama mo yan. At doon sa ayaw na maulit sa maging anak mo, yun na sa family mo. Come on. Lord, share mo ang gusto kong gawin. Lord, hear my Lord. Kung may mabago, Lord, ayoko maulit sa mga anak ko. Yan ang karanasan namin mag-asawa. Ayoko maging ganun din ang buhay nila. Lord, I'm humble, bowing before you. Please forgive. Paggigiit ko, please forgive. Pakikialam ko sa plano mo, please forgive, Lord. Nasanay ako. Gagawin yung kagustuhan ko. Lord, patawad. Come on.